The, the Great Connection, ang dakilang ugnayan. Yan po ang ating topic ngayong umaga sa ating pong Daily Devotion Live dito po sa ating Mavs TV at sa God Loves You. Napakaganda po ng topic na ito na kung saan ay tuturuan tayo kung kanino nga ba tayo dapat na laging konektado sa ating buhay upang magkaroon tayo ng maayos, mapayapa at masayang buhay. Good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mavs and welcome po sa ating pong Daily Devotion Live dito po sa Ate Mavs TV at sa God Loves You. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Kumusta ang inyong araw ng Biyernes? Today is January 9, 2026. Hallelujah. Happy New Year pa rin po sa inyong lahat. January pa kaya Happy New Year pa. Bagong taon. Bagong pag-asa. Kumusta po ang inyong tulog kagabi? Kumusta ang inyong gising ngayong umaga? Nawa po ay lahat tayo ay nasa mabuting kalalagayan sa umagang ito. Bago po ako magsimula, ay i-check po muna natin ang ating pong sound para masiguro natin na may sound tayo. Ayan. Hallelujah. Praise God, may sound. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Sige po. Share lang po ako ng mabilis. Magandang umaga rin po sa mga nanonood sa atin sa God Loves You na Facebook page at syempre magandang umaga din po sa mga nanonood sa atin sa YouTube channel natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sige po, buksan na po natin ang ating Bible sa John 15 verse 4. So sa Tagalog, kung ang Bible ninyo ay tulad ng Bible ni Ate Mavs, yan po ay 1:15 verse 4 na matatagpuan sa page 139. Sa bagong tipan po yan. Bandang dulo na po yung Bible na ito. Kasi halos ilan sa mga nag-attend ng ating devotion po ay pareho ng mga pareho ng Bible natin. Kaya para madali niyo po makita yan po ay nasa page 139. Praise the Lord. Sige po. Basahin, share ko lang po ng mabilis din ito. Basahin po natin, no? Sabi po sa John 15 verse 4, New International Version. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Sabi naman po sa Tagalog, sa Juan 15 verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito. Ikaw po ang aming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Diyos, sa pagkakataong ibinibigay mo sa amin upang kami ay patuloy na makapag-devotion everyday. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding, Lord. At hayaan mo lang, Panginoon, na ikaw lang ang maparangalan, may taas at madakila sa mga sandaling ito. Maraming salamat po.
Thank you, Jesus. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So muli po, no, basahin natin ang ating pong verse for this morning. Sabi po sa John 15 verse 4, New International Version, Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Sabi po naman sa Tagalog, sa Juan 15 verse 4, Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Ganyan din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Good morning po, Kuya Dexter Garcia. Amen. Thank you, Lord. Napakabuti ng Diyos. Sige po. So, ang ganda po ng ating pagninilayan ngayong araw na ito. Dahil tayo po ay napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon. Dahil dito po ay sinasabi, no, na kailangan tayong manatili na connected sa ating Diyos. Kaya po, ang title ng ating pong topic this morning is The Great Connection. Kasi kailangan tayo na connected palagi doon sa pinakadakila na dapat ay connected tayo. Kasi pag hindi, sigurado po tayo ay panghihinaan at mawawala ng direksyon. Sabi nga po dito, if you've ever been to a vineyard, you know they are not only beautiful, but also fascinating. Imagine rows and rows of grape-bearing vines rooted on rolling hills, each produce harvested and distributed as table grapes, grape juice, wine raisins, jellies, jams, and more. Di ba po, no? Na-imagine nyo ba yung nasa isang vineyard kayo? Yung ubasan, di ba? Nakita niyo yung ubasan, kung ganong kaganda. Sobrang ganda ng connection niya sa bawat isa na makikita nyo na nakabitin siyang ganon at alam na alam natin kung bakit siya maganda is because connected sila sa bawat isa sa pinakapuno niya. At yun po ay alam natin rooted, no? At nakakapag-harvest ito at nakakapag-produce ng iba't ibang product like yung table grapes, grape juice, di ba? Dahil maganda yung kanyang connection sa isa't isa, ay nagkakaroon to ng magandang bunga na napapakinabangan pa ng maraming tao. Hindi po ba? And Jesus often used real-life examples to explain spiritual truths. And in John 15, vineyards were at the center of his analogy. So sa kabuuan po, nung chapter 15, and I encourage you na basahin po ninyo ito. Ito po ay na nakafocus sa center ng vineyards, no? sa puno at sa mga branches nito. And sabi nga po sa John 15 verse 4 na binasa natin, no? Remain in me and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. At basahin ulit natin sa Tagalog. Ang sabi po dito, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So tunay po, no, na hindi talaga tayo magbubunga sa ating buhay espiritual kung hindi tayo mananatili sa presensya ng Panginoon. Sapagkat sabi dito,
In the surrounding passages, Jesus makes it clear that He, the Son, is the vine. His Father God is the gardener, and we as His people are the branches, thriving or dying depending on our connection to the source. Napakaganda ng gustong ipahiwatig sa atin, no, ng chapter 15 verse 4 ng John, na sinasabi niya na si Jesus Christ ang puno at ang Diyos Ama ang ating gardener at tayong mga tao ang mga branches. Di ba? So, connect po talaga siya, di ba? So, ang puno o ang branches, tayo ng mga branches, pag hindi nakakonect sa vine, sa puno, o sa baging, ay talaga pong walang silbi, no? Walang kwenta. At ito po ay matutuyo. Di ba napansin nyo? Yung mga puno, pag yung branch niya, medyo nagkaroon siya, naputol ng konti, natutuyo siya. Tapos, unti-unti na siyang nalalaglag at namamatay. Nawawalan na siya ng silbi. At talaga pong parang yung katulad natin, no? Ng mga tao. Pag nawawalan tayo ng connection sa Panginoon, nawawalan din tayo ng lakas, nawawalan tayo ng kagalakan, pinanghihinaan tayo ng loob, at nahihirapan tayo gumalaw sa ating buhay na para bang may kulang kahit na tingin mo, okay ka na, successful ka na, pero pag hindi ka connected sa Panginoon, ay nagkakaroon ka ng emptiness sa puso mo, di ba? So, huwag nating hayaan na hindi tayo makakonect doon sa vine. Dahil sabi nga po, no, basahin pa natin sa chapter 15. Sa chapter 15 verse 7, napakaganda ng sinabi dito. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Hallelujah. Praise the Lord, no? Kapag connected tayo sa Panginoon, lagi tayo nakakonekta sa Kanya. Ano man ang hilingin natin, ay matutupad iyon. Kaya po, gawin nating habit yung palagi tayong connected sa Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin, pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, di ba? Kasi dapat lahat nga ng ginagawa natin ay dapat na idinudulog natin sa Diyos. Inilalapit natin sa Kanya at ipinagkakatiwala natin sa Kanya. Anumang bagay ito sa buhay natin. At sabi pa dito, ang hindi nananatili sa akin, pabalik tayo, verse 6, ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy, at nasusunog. Napakaganda po, no? Ang buhay kasi natin dito sa mundo, ay alam natin na katulad ng inihahalin tulad ng Diyos. Para tayong mga sanga. Kapag tayo ay hindi na connected sa puno, matutuyo tayo. At pag natuyo, napansin niyo, pag kami mga tuyong dahon, tuyong sanga, di ba sinisigaan? So, totoo talaga na ang sinasabi dito na ito'y tinitipon at inihahagis sa apoy at nasusunog. At ayoko masunog. That's why gusto natin laging connected, no? Kung mapapansin niyo, marirelate natin sa ating buhay, pareho, di ba? Kasi tayo, pag tayo hindi connected sa Diyos, at hindi tayo nagkaroon ng personal na relasyon sa Diyos, hindi natin siya kinilala bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas. At hindi tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Darating ang time, tulad ng isang tuyong sanga, tayo po ay itatapon at susunugin. At alam natin yan, na sa buhay natin ito, dalawa lang ang pwede natin puntahan. Ang langit at ang impyerno. At ayaw natin na mapahiwalay sa ating Diyos. Gusto natin sa langit tayo. Sino bang gusto doon na itatapon tayo doon at susunugin, di ba? Ayaw natin doon. Kung kaya dapat tayo ay maging connected
sa ating Panginoon. At nauunawaan natin ang kahalagahan dapat nito upang hindi tayo po maligaw at hindi tayo mapahiwalay sa ating Panginoon. So kaya't sabi dito sa ating pagpapatuloy, no? So, nagkakaroon ng thriving and dying talaga depending on our connection to the source. So, sa inyo pong palagay, sa inyong mga sarili ngayon, gaano kayo ka-connected sa ating Panginoon? So, i-check natin yung ating puso, no? Gaano nga ba ako ka-connected sa ating Panginoon sa mga sandaling ito ng buhay ko? Kung bakit nasasabi kong ako ay pinabayaan, kung bakit ako ay pinagpala, kung bakit ako ay mahina, kung bakit ako ay successful. Tingnan natin gaano tayo ka-connected sa ating Panginoon. Dahil minsan akala natin may kulang lang, may dapat lang akong aralin, meron lang akong dapat malaman, pero ang isang napakahalagang bagay pala para makita natin kung saan nanggagaling yung kahinaan natin, kung saan nanggagaling yung kakulangan natin, is baka nagkakaroon ng disconnection, no? Hindi na tayo nagkakaroon ng connection with our Jesus, with our God. Wala na tayong time, no? Kasi busy na sa maraming bagay. Busy na sa work, busy na sa business, busy na sa eskwela. Ipaumanhin niyo po, no? Kaya 2 days tayong walang devotion. Medyo ang pakiramdam ng inyong ate Mavs dahil sa sobrang lamig. Nag-iba na po kasi ang panahon natin ngayon. Lumamig na. Kaya nag-a-adjust na naman yung mga katawan natin. But thank God kasi tayo naman ay patuloy niyang pinalalakas, pinagagaling. Thank you, Lord. Kaya nakapag-absent ang inyong ate Mavs. Pero thank you kasi ngayon po tayo ay nakapag-devotion na pong muli. At napakaganda pa ng kanyang reminder para sa atin ngayong araw na to tungkol sa connection, tungkol sa the greatest connection na pinakadakilang ugnayan na dapat na ating napapractice at dapat nating nagagawa para sa ating buhay upang hindi po maputol, no, yung connection natin sa Diyos. Araw-araw, no, sabi nga, pagising mo pa lang sa umaga, be connected to God. Diba? I-charge mo ng sarili mo. Kasi, pag hindi mo ginawa yan, yung buong maghapon mo, magkakaroon po talaga ng hindi maganda na, na, na pangyayari. Ibig sabihin, yung puso mo, kung di naka-align sa Lord, yung isip mo, pag di naka-align sa Lord, di ba po, parang ang gulo-gulo? Parang, yung direction, iba-iba. Hindi tayo nabibigyan ng malinaw na direction at ng wisdom kung ano yung gagawin natin for the day. Pero pag napansin niyo po ba yan, pag sinimulan niyo ng tama yung umaga niyo, tama in a way na nakipag-connect ka kay Lord, nag-pray ka, nagbasa ka ng Bible, at talagang sinurrender mo everything to the Lord, yung buong maghapon mo, nagiging magaan. Hindi man mangyari yung lahat ng gusto mong mangyari, pero bakit at the end of the day, para bang satisfied ka, fulfilled ka, may natapos ka, di ba? Ganun kaganda at ganun kagaan, kasaya, may fulfillment kapag nasa Panginoon tayo at lahat ng bagay na ginagawa natin ay kinukonek natin sa Panginoon. Kaya huwag natin kakalimutan yun. When you wake up in the morning, kahit anong antok mo, kahit anong bigat ng pakiramdam mo, you pray. You call upon the Lord. Diba? Tawagin mo siya. You connect to the Lord na nagbibigay sa iyo ng strength, nagbibigay sa iyo ng direction, nagbibigay sa iyo ng wisdom. Lahat ipag-pray mo. Family mo, business mo, kung may negosyo ka, trabaho mo, kung nagtatrabaho ka, yung pag-aaral mo, kung estudyante ka, di ba? Lahat dapat ikinokonek mo sa Panginoon. Para nang sa ganon, maging maayos ang takbo nito. At kayo po mismo makakapagpatotoo niyan na kapag ginawa ninyo yan, yung buong maghapon nyo, hindi man yan perfect sa tingin mo o sa tingin ng ibang tao, pero alam mo,
napangiti mo ang Panginoon kasi siya yung na-please mo sa buong maghapon dahil nagdepende ka sa Kanya. Dumepende ka sa Diyos na tunay na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Di ba po, no? At kayo, at maganda pong maging habit natin yun. Actually, yung ating pong spiritual na buhay dapat lifestyle din. Gawin na natin pang araw-araw yung kausapin natin si Lord every morning. At magbasa tayo ng Bible. Kung makakasabay kayo sa ating devotion every morning, mas maganda. Kung hindi naman, pwede nyo naman ito panoorin ng replay. Para po makita natin, maramdaman natin ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. At maniwala kayo, iba. Iba po talaga ang araw na nakaangkla sa Panginoon. Yung araw mo, yung buong maghapon mo, inangkla mo sa Panginoon, talaga pong iba ang resulta. Hindi ko ma-explain na yung nararamdaman ko. Pero I know, alam nyo ang sinasabi ko. Lalo't yun din ang ginagawa ninyo everyday. Di po ba? Na ako po kasi pagka yung, kagaya ng 2 days, no, na walang devotion. Although, nagdi-devotion ako ng personal ko. Pero parang ito po kasi ginagawa ko everyday. Ay, habit ko na to, lifestyle na. Na pag hindi ko siya nagagawa, nagkakaroon ako ng pakiramdam ng may kulang. Diba? Na hindi ako puno, hindi sapat. Yun po yung nararamdaman ko. So sabi ko nga kay Lord kagabi, Lord, pwede po pagalingin mo na ako. Kasi po nitong past 2 days, talagang, alam mo yung hatching ko, tuloy, hindi ako makakapag-live kasi hatching ako ng hatching. Tapos, tumutuloy yung sipong ko. Sabi ko, Lord, paano ako makakapag-live kung ganito? And kanina pagising ko, nag-pray ako ulit, Lord, give me strength, Lord, na kayanin ko na. Kasi alam naman natin, pagkagaling yan sa sipon, magiging ubo yan. And ito na, nararamdaman ko, may bigat na yung dibdib na medyo na nagbabara-bara na siya. Pero sabi ko, Lord, huwag mong hayaang maging hadlang yan para hindi pa rin ako makapag-devotion ngayon. Kasi hindi lang po kayong natututo, hindi ako. Ako mismo. Napakaraming itinuturo ng Diyos sa akin everyday through this devotion. And ito ang nagpapatatag sa akin para lumaban pa araw-araw, para maging mapuspos ng kagalakan, ng pag-ibig ng Diyos, at lalong lumalim yung ating pong pananampalataya sa Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Nung ako'y nakaramdam ng sabi ko, parang di ako umahatsin. Sabi ko gano'n, wala na. Naghilamos ako. Tapos, kasi kahapon, after ko maghilamos, ako, yun na, nagsimula na naman. Kasi lamig ng tubig, So sabi ko, Lord, thank you talaga. Maraming salamat sa pagkakataon nito. Na tayo muling makapaglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng devotion na ito. Kaya po, magpatuloy lang tayo. Huwag tayo pong bibitaw sa ating pananampalataya at huwag tayong titigil na makapaglingkod sa ating Diyos sa kahit na anong maliit na paraan na kaya natin gawin. Dahil lahat yan ino-honor ng ating Diyos. Ganun siya kabuti. Ganun siya kabait. Thank you, Lord. Napakabuti mo. So, you could also think about it this way. Yan. Another example na binigay dito. Your phone won't continue to function if it's not charged. Diba? But when it is plugged in to a charger, which is connected to the much more powerful source of electricity, your device can continue to function as its creator intended. Ang cellphone, di ba? Wala tong silbi kung hindi ito na-charge. Pag na-lowbat yan, na deadbat yan, talagang as in wala ng charge. Zero. Wala po siyang silbi. Diba? Wala siyang pakinabang. At talagang tayo ay sobrang pagka wala siyang charge na. So, anong gagawin? I-charge. Na once chinarge na natin yan, nagiging connected siya to the much more powerful source of electricity.
yung device na 'to nagko-continue sa pag-function, kung paano siyang dapat mag-function na paano siya ginawa, 'di ba? Kasi alam ng nag-invent nito na magiging functionable mag magiging kapaki-pakinabang siya kapag china-charge siya. Parang tayo 'no? Yun yung ganda ng example nito, eh, na ang tao kailangan din natin mag-charge. Pinanghihinaan din tayo, eh, 'di ba? Nagkakaroon din tayo ng mga panahon na tayo natatakot, mga panahon na tayo ay naapektuhan ng mga problema, pagsubok. Anong kailangan natin gawin? Mag-charge din tayo kasi mawawalan tayo ng silbi, ng saysay o mawawalan ng kabuluhan ng buhay na ito kapag tayo po ay laging lowbat, 'di ba? Laging mahina, may sakit at nagpapakalugmok sa mga problema at pagsubok. 'Di ba po? Napansin niyo, 'pag nagpaapekto tayo sa mga problema at pagsubok ng ating buhay, hindi tayo gumagalaw. Nagiging stagnant tayo na para bang wala ka ng pwedeng gawin, hindi ka na makapag-isip, hindi ka na makagawa ng bagay na dapat mong gawin, pati trabaho pinatatamaran mo na, 'di ba? Pati yung pagpasok mo sa eskuwela parang ayaw mo na, ang dami mo ng nakikitang dahilan para hindi pumasok kasi hindi ka na connected. Napansin niyo 'yan? Kasi ang pino-focus natin yung mga bagay na nakikita. Hindi tayo naka-focus sa hindi natin nakikita. Lagi na natin binabanggit dito 'yan, pero gano'n tayong mga tao. Kasi sino ba nag-create sa'tin? 'Di ba si God? Yung creator natin alam niya kung paano tayo magfa-function. Kaya dapat hindi tayo maaalis sa connection natin sa kanya. Na tulad ng branches, na tayo ang mga branches na dapat laging nakakonekta dun sa vine. Kasi 'pag hindi na tayo nakakonekta, ano na tayo? Wala na, 'di ba? Parang cellphone. Sino ba yung much more powerful na source ng ating energy, ng source ng ating lakas, ng ating kagalingan, ng ating kagalakan, ng ating kapayapaan? Sino ba ang main source niyan? 'Di ba walang iba kundi si Jesus Christ? So kung di tayo magko-connect sa Kanya, saan tayo kukuha ng kagalakan? Saan tayo kukuha ng kapayapaan? Saan tayo kukuha ng lakas, ng kagalingan? Wala tayong pagkukuhanan yan. Kasi marami yung tao na sabi, Ate Ma'am, hindi wala na akong tigil ng kakapadoktor. Lahat na yata ng diet, sinunod ko na. Pero bakit hindi pa rin ako gumagaling? Kasi hindi ka connected dun sa dapat na main source ng lahat-lahat. Sino yun? Walang iba kundi si Jesus Christ. Diba? Ang dami na natin ginagawa sa buhay natin ito, pero bakit parang laging kulang? Bakit parang laging may emptiness? Is because hindi ka connected dun sa main source ng lahat, ng everything in this world. Yun yung nakakalimutan ng maraming tao eh. Pati na, ang dami ko namang pera. Diba sabi ng iba, ang dami ko namang connections. Tingin ko naman sa sarili ko, successful ako. Pero bakit merong emptiness? Kasi baka meron ka na ng lahat. Bahay, pera, kayamanan, ari-arian, pamilya. Pero bakit ka nakakaramdam ng emptiness? Kasi hindi ka connected. Diba? Wala kang koneksyon sa pinaka makapangyarihan sa lahat. Diyos na naglikha ng langit at lupa. Diyos na naglikha sa iyo. Diyos na may kapangyarihan sa iyo. Diyos na may hawak ng buhay mo. Diyos na may hawak ng future mo. Kaya tuloy nagkakaroon tayo ng emptiness. Na para bang, bakit ganun, di ba? Yung iba napapatanong talaga eh. Tapos, yung iba naman, ang lagi nila sabi, bakit ganun natin? Hindi na matapos ng problema ko. Paulit-ulit, ganun at ganun. Hindi ako nawawala ng pagsubok. Hindi ako nawawala ng sakit. Kasi hindi ka connected sa tunay na nagbibigay ng kalakasan sa'yo,
sa tunay na nagbibigay ng kagalingan sa'yo, sa Diyos, na may kapangyarihang pagalingin ka sa iyong karamdaman. Kasi nagdidepende tayo lahat sa kung ano ang nakikita natin, sa kung ano ang meron sa paligid natin. Pero nakakalimutan natin, sinong naglikha sa'yo na may kapangyarihang gawin posible ang imposible sa buhay mo. Di ba? Kaya sabi ko, Lord, salamat sa napakaganda mong reminder na ito para sa aming lahat na sometimes nakakalimutan naming mag-connect. Sa mga panahong takot ka, sa mga panahong kinakabahan ka, nababalisa ka, sa dami ng mga bayarin, sa dami ng utang, mag-connect sa Diyos na nakakaalam ng lahat. And He will provide for you. Nagkamali ka na, huwag mo sisihin ang sarili mo, nagkamali ka na nga, sinisisi mo pa yung sarili mo. Ang gagawin mo, bumangon ka, manalangin ka, at magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos at humingi ka ng tawad. Kasi wala namang perpektong tao. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo dumarating sa mga panahong pinanghihinaan tayo. Pero ang importante, magbalik loob ka. Tumawag ka lang. Diba, ganun kabait ang Diyos natin. Hindi po siya bingi para hindi ka pakinggan. Hindi po siya nananatiling tahimik. Ibig sabihin, wala siyang ginagawa. Hindi totoo yun. Di ba minsan nung pag nananalangin tayo, dasal tayo ng dasal, tapos parang walang sagot. Relax ka lang. Nakaplano ng lahat sa Panginoon. Alam niya kung anong gagawin. All you need to do is to trust Him with all your heart. Diba? Yan yung aking life verse talaga. Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. And in all your ways, acknowledge Him. And He will direct your path. Ganun kabuti ang Diyos natin. Huwag kang panghihinaan ng loob. Kung sa mga panahon to, parang kakapasok lang ng bagong taon. Feeling mo parang wala nang magandang naghihintay sa'yo para sa taong ito. Hindi totoo yun. Maraming magandang plano ang Diyos para sa'yo, sa akin, sa ating lahat. Kaya lang ang tanong, kinukonsulta ba natin si Lord sa mga plano niya para sa atin? Sinusunod ba natin yung plano niya para sa atin? Yung gusto ba niya ang gusto nating gawin o kinukontra natin yun? Diba? Kaya hindi mangyari yung kalooban ng Diyos sa atin kasi nakakontra tayo lagi Ito yung gusto ng Diyos, dito ka lagi. Diretso yung gusto ng Lord, kaliwa ka naman ng kaliwa. Diretso yung gusto ng Diyos, kanan ka naman. Hindi magtugma. Kasi wala tayong connection. Kasi kapag may connection ka sa Lord, ituturo niya yan sa'yo. Pag may connection ka sa Kanya, gagabayan ka niya sa path na gusto niya para sa'yo. At syempre tayo, bilang mga anak ng Diyos, dapat marunong tayo sumunod. Diba? Sa will ni Lord. Hindi sa will natin. Kasi marami rin tayong plano sa buhay natin, diba? Pero bago mo gawin yan, you pray. Pag-pray mo yan, at idulog mo sa Diyos, Lord, ito ba talaga yung gusto mo? Kung ito yung gusto mo, susunod lang ako. Huwag kang magmadali. Kasi minsan sa kagustuhan mo, gumagawa ka na ng paraan mo on your own, na hindi pala yun yung gusto ng Diyos para sa'yo. Diba? So, relax lang. Kapag sinasabi natin susunod tayo sa kalooban ng Diyos, dapat matuto kang maghintay. Maging patient ka. Diba? Maging pasensyoso ka sa paghihintay sa tamang timing ni Lord. Lahat ng bagay may timing. Totoo yan. In His time, di ba? Sabi niya. Dapat yung oras niya na ang Diyos ang nagtalaga. Kasi pagka pinangunahan natin yun, ako sigurado po, palpak yan. Bakit ko alam? Kasi ganun ako palagi dati. Lagi akong nangunguna. Kaya pumapalpak. Kinukonsulta ko si Lord, pero hindi ko naman sinusunod. So, sabi dito, if we want to live lives that
point to glorify and magnify God, we must stay connected to Him. Stay connected. Stay connected kahit may problema. Stay connected sa Lord kahit may sakit ka. Stay connected kahit may pagsubok. Stay connected kahit na may anxiety. Stay connected kahit may feeling mo na de-depress ka na. Stay connected pag parang magulo yung direction. Stay connected. Kasi pag lagi kang naka-angkla sa Diyos, lagi ka nagtitiwala sa Diyos, kahit ano pa ang pinagdadaanan mo ngayon, pagtatagumpayan mo yan. Kasi tutulungan ka ng Diyos, di ba? Gagabayan ka niya, iingatan ka niya, at ipoprovide niya yung mga pangangailangan mo. Basta stay connected. Jesus said, sabi niya, how do we stay connected? Jesus says that we remain in His love when we obey His commandments, just as He obeys His Father's commandments and remains in His Father's love. See John 15 verse 9 to 10. So, anong sabi sa 15 verse 9 to 10? Wala tuloy yung aking binaba. Yan. 15 verse 9 to 10. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Kung si Jesus Christ niya, sobrang obedient no? Kahit na mahirapan siya, itako siya sa krus, sunod siya. Kasi yun yung dapat. Kaya nga siya yung best example natin. Yung kanyang, kung paano niya dinemonstrate ang pag-ibig niya sa atin at ang pag-ibig niya sa Diyos. Kaya tayo, dapat manatili tayo sa pag-ibig natin sa Diyos. At kapag nanatili tayo sa pag-ibig natin sa Diyos, yun ay isang pagpapatunay na tayo ay sumusunod sa Kanya. Kasi mahirap sumunod na walang pag-ibig. Diba? Pag hindi mo mahal ang isang tao, hirap sundin yan. Pero pag mahal mo, sinusunod mo. Diba? Hindi dahil sa tatay mo siya, nanay mo siya, kuya mo siya, ate mo siya. It's because mahal mo siya. Kaya mo siya sinusunod. Ganon din tayo sa Panginoon. Alam natin kung gaano unang nagmahal sa atin ang Panginoon. Kaya tayo napuspos ng pag-ibig. At nagkaroon pa tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Kung kaya't meron tayong buhay na walang hanggan. Ngayon, yung pag-ibig na yan na nanatili sa ating puso, yun dapat na nag-uumapaw upang ang pagsunod natin sa Diyos ay talagang buo at tapat tayo sa ating pagsunod sa Kanya. At yun ay mananatili sa ating puso. Kasi kapag may pag-ibig tayo sa Panginoon, talagang yung connection natin sa Lord, di mawawala eh. Kasi yun yung magbabind sa atin sa Panginoon. Yung pag-ibig na yun. Na kahit tinatamad ka mag-pray, magpipray ka. Kahit tinatamad ka magbasa ng Bible, magbabasa ka. Alam mo yung ganun? Kasi alam mo na ang buhay mo pag walang connection sa Diyos ay talagang hindi magiging maayos. Magiging magulo yan. Didilim yan. Diba? Ayaw natin yun. Kasi ang gusto natin, maging connected tayo para hindi yung bilang mga sanga, hindi tayo matuyo. Hindi tayo itapon sa apoy at sunugin. Ang gusto natin, tayo ay manatili sa presensya ng Panginoon at yung talagang maranasan natin yung buhay na walang hanggan. Diba? Yun yung masaya po kapag tayo nasa Panginoon. Kaya huwag tayong bibitaw kahit anong mangyari. Sabi ko nga sa Lord, Lord, kahit na itong hinliliit ko na lang nakakapit, huwag mo akong bibitawan. Kasi talaga may mga pagkakataon tayo, bumibitaw tayo dahil sa ating kahinaan. Kaya nga, moment by moment ng buhay natin, be connected to God. Huwag kang bibitaw sa kahit na sandaling oras. Kasi baka makasanayan mo yung pagbitaw eh. Kaya sabi natin lagi, huwag yung laging linggo lang may Lord sa buhay mo. Yung para bang paglinggo lang, saka mag-church, saka lang may connection sa Lord kasi linggo, Lord's Day ito, dapat lang magsimba na parang naging obligasyon ang pagsisimba.
na, okay na, pag after magsimba, okay na, tapos na. Wala na ulit connection sa Lord. Hindi gano'n. Tapos Monday to Saturday, totally wala ng connection sa Lord. Kasi busy na sa work, busy na sa mga activities sa buhay. Ang dami-dami kasing dapat gawin. Nakakalimutan na. And then pagdating ulit ng linggo, saka ulit active kay Lord, saka ulit a-attend sa church. Mabuti nga kung physically nag-a-attend, eh minsan online lang. Di ba? Gaano kadami yung oras na meron ka for the Lord compared sa iyong mga pinagkakaabalahan sa buhay mo. Eh, Ate Mabs, hindi ko na ba bibigyan ng oras yung trabaho ko, eh, kailangan ko yun. Kasi doon nakadepende pamilya ko. Yun ang nagpo-provide ng pangangailangan ng pamilya ko. Do you think, pag inuna mo ang Lord, pababayaan ka niya sa trabaho mo? Hindi niya gagawin yun. Kasi siya nga inuna mo eh. Lalo kang pagpapalain yan sa anumang bagay na ginagawa mo. Di ba? Sabi ko, ano ang, ano ang bagay na hindi mo kayang gawin sa buhay ko kapag inuna kita? Hindi naman sinabi ng Lord na ibigay mo yung lahat-lahat ng oras sa akin. You have 24 hours na ibinigay ko sa iyo. Diba? Yung ba namang 15 minutes every day para sa 24 hours na meron ka, hindi mo kayang ibigay sa akin, sabi ng Panginoon. Di ba kaya minsan talaga, sorry talaga. Kapag minsan, sa umaga, ako po, inaamin ko sa inyo, nagkakaroon ako minsan na parang, Lord, tulungan mo talaga ako, kayanin ko tong devotion every morning. Kasi araw-araw po ito eh, hindi po madali. Hindi ko to kaya, Lord, ko ako lang, promise. Aayawan ko talaga to, Lord. Kasi ang hirap gumising ng ganun kaaga. And you will prepare. And then after that, minsan, tulad ng panahon ngayon, sobrang lamig. Ang sarap matulog, no? Inaanyayahan ka talaga ng kumot mo ng kama na matulog ka na lang. Kaysa mag-devotion ka. Pero Lord, sabi ko, hindi yun yung aking commitment sa'yo. So, sabi ko, tulungan mo ko. Kasi kung ako lang talaga, ayawan na to. Pero, napakabuti ng Diyos. Kaya, we need to stay connected sa ating Diyos. Na hindi lang linggo ang araw ng Panginoon. Every day is a Lord's Day. Diba? Yung bang 15 minutes every morning, 15 minutes every night before you going to sleep. So imagine mo, 30 minutes lang hiningi sa'yo ng Diyos sa buong 24 hours mo sa buong maghapon. Hindi pa natin maibigay sa Panginoon. And sabi nga, pray unceasingly na dapat sa buong maghapon mo, nakakapag-pray ka pa din kahit na 2 minutes, 3 minutes ang oras mo. Di ba? Yung makipag-usap ka sa Panginoon bago kumain, di ba? Yung habang ikaw ay nasa break time kung nagtatrabaho ka. Si Lord yung kausapin natin, di ba? Hindi yung pag may problema lang sa kakausapin si Lord. Pag maganda nangyayari, nakakalimutan si Lord. Dapat hindi ganun. Be consistent. Dapat lagi tayong connected. May problema ka o wala, successful ka o hindi, masaya ka, malungkot ka, dapat consistent yung pakikipag-connect natin sa Lord. Huwag tayong bibitaw. Kasi siya lang talaga ang kailangan natin sa buhay natin ito. Because apart from the Lord, we can do nothing. Totoo po yan. Sinabi niya rin yan dito sa, sa chapter 15. Saan yun? Diba? Binanggit niya po yan dito. Yan. Sabi niya po sa chapter 15 verse 6. Ay, hindi po. Ito po. Yan. Ako ang puno ng ubas at kayong mga sanga ang nananatili sa akin at ako sa kanya. Ang siya nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Linaw, no? Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Sinabi ng Panginoon yun. So, bakit ka hihiwalay? Eh, wala ka naman palang magagawa kung ikaw hiwalay sa Diyos. Eh, di kakapit na ako sa Diyos. Kapit ko po. Diba? Kaya nga huwag tayong bibitaw kahit anong mangyari. Mas lalo tayong pagpapalain at mas lalong makakamit mo yung gusto mong makamit
kapag nakakapit ka sa sanga, yung sanga mo hindi bilang sanga, hindi ka bumibitaw sa vine. 'Di ba? Kaya nga, wala talaga tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Panginoon. Kapit lang. Ano man pinagdadaanan mo, huwag kang bibitaw. Kumapit ka lalo ng mas mahigpit pa. Yung kapit mo, eto lang. Abay, buong kamay mo na. Dalawa pa. Yakapin mo na. Di ba? Ano ba yung pagkapit na tinatawag na yan? Yung connection na yan. Alam mo yun, ano lang naman yun, di ba? Yung pakikipag-usap sa Diyos. Pagbabasa ng Bible. Kasi when you read the Bible and when you pray every day, doon tayo nag-grow. Nasa kanta nga yan ng Sunday school. Read your Bible, pray every day, and you will grow, grow, grow. Alam mo yung lagi kang magdasal ng Bible, kahit one verse a day, ay magiging gabay mo yun para maging malakas ka at matibay ka sa kahit anong pagdadaanan mo sa buhay mo. At magtatagumpay kang talaga. Diba? Ganun kasarap ang nasa Panginoon. Kaya huwag tayong titigil. Kahit na parang feeling mo hindi umaayon sa'yo ang nangyayari sa buhay mo, tuloy lang, laban lang, because God is with you, Emmanuel. God loves you so much. Mahal ka ng Diyos. Kaya lang, how can you connect to the vine kung wala kang personal na relasyon sa Kanya? Yung sabi pa dito, it is not about a legalistic submission, but trusting the one who loves to give us life. He is our greatest connection. Hindi ito yung sobrang higpit na pag-submit na pag mo ito ginawa, ganito, hindi ganun. Kung hindi ito yung pagtitiwala sa nag-iisang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. He is our great connection. Diba? Siya nagbigay ng buhay sa atin. Siya ang nakakaalam ng ating kinabukasan. Siya ang lahat-lahat. And so right now, consider how God might be calling you to draw closer to Him. What steps will you take this week in order to stay connected to Him? Ano yung mga pwede mong gawin this week para maging stay connected tayo sa Kanya? Kaya lang, sabi ko nga kanina, how can you be connected sa Diyos na hindi mo kilala? Sa Diyos na wala kang personal na relasyon. Kailangan mong magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Na dapat pagka meron ka ng relasyon sa Kanya, huwag mo rin hayaan na matapos yun doon. Hindi pwedeng, kilala ko na si Lord, okay na ako doon, Ate Mabs. Okay na ako. Tumanggap na ako, nabaptize na ako, okay na ako doon. Hindi po nagtatapos yun doon. Kailangan mong mag-grow. Kailangan mong mag-stay connected sa Kanya. Di ba? Kasi minsan nagiging ano na lang ng tao yun, ay, okay na ako, Ate Mabs. Christian na ako, born again Christian na ako kasi tumanggap na ako sa Panginoon. Nabaptize na nga ako in water. Okay na ako. Pero hindi po yun doon nagtatapos. Mas lalong kailangan nating lumapit sa Panginoon. Kilalanin pa siya ng mas malalim sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible na hindi head knowledge, hindi dahil yung personal mong relasyon na tututo ka sa Panginoon dahil kinakausap mo siya everyday through prayers and reading the Bible. Yun yung kailangan natin gawin sa buhay natin ito. Kasi sabi niya, apart from the Lord, we can do nothing. Sabi niya, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. At ayoko ng ganun. Gusto ko may magagawa ako. Kasi connected ako sa iyo. At talaga pong ipifeed ng Lord. Bibigyan ka ng wisdom kung ano yung mga dapat mong gawin sa araw-araw ng buhay mo kapag ikaw ay palaging connected sa Kanya. Tuturuan ka niya. Gagabayan ka niya. Ipapakita niya sa'yo kung ano talaga yung dapat mong gawin. Ang importante lang, sumunod tayo. Kasi palagi naman yung ginagawa yun. Lalo na kung tayo tunay na nananalangin at nagka-connected sa Kanya, huwag lang matigas ang ulo. Sabi niya, makinig, sumunod, at manampalataya.
Siya lang talagang pag-asa natin sa buhay natin ito. So please, magkaroon sana tayo ng pagkakataon na bigyan natin ng puwang ang Panginoon sa ating puso, na siya na ang siyang maghari sa ating buhay. Tanggapin natin siya bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas upang magkaroon na tayo ng kapayapaan, kagalakan, katiwasayan sa ating buhay. Na hindi na tayo magdedepende sa sarili nating kakayahan, kung hindi sa Diyos na tayo magdedepende sa buhay natin ito. Because He is an all-knowing God. Alam niya ang lahat tungkol sa atin, maging ating kinabukasan. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sobra po kami nagpapasalamat sa napakaganda mong mensahe sa amin ngayong umaga. Salamat sa reminder, Lord, na kailangan naming maging connected sa iyo sa lahat ng oras ng aming buhay. Na huwag kaming bibitiw kahit anong mangyari, Lord. Na maging fully dependent kami sa iyo. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, na kapag kami hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Nawa, O Diyos, maunawaan namin ito. At itong bagay na ito ay pagkatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa aming buhay, ang aming pamilya, ang aming trabaho, ang aming negosyo, ang aming pag-aaral kung estudyante kami, at ang aming buong sambayanan, Panginoon. Naniniwala kami, O Diyos, na walang imposible sa iyo. Tutulungan mo kami, Panginoon, sa lahat ng bagay na aming pangailangan, sa lahat ng mga naisin namin sa aming buhay na nawa, ano man ang aming plano, ano man ang aming gusto sa aming buhay, ay ma-align ito, Lord, sa will mo. Kapagkat gusto namin, Lord, ikaw ang masunod sa aming buhay. Dahil kapag ikaw ang nasunod sa buhay namin, sigurado po magiging maayos ang lahat. Maraming salamat, Lord God, for loving us. Thank you, Lord. Una mo kaming minahal. Bago pa man kami natutong magmahal sa aming kapwa, ikaw ang nagmahal at unang nagmahal at patuloy na nagmamahal sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat pinaalalahanan mo kami muli ngayong araw na ito sa kung paanong palagi kaming dapat fully charged sa iyo, Lord. Katulad ng isang cellphone na hindi kami dapat malobat, Lord. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kagalingan, ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming lahat-lahat, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pag-ibig na walang hanggan at sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo sa amin. Idinadalangin namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Nawa, O Diyos, ay isuko nila ang kanilang buhay sa iyo. Hihingi ng tawad ng mga kasalanang ikinikinkim nila sa kanilang puso. Na nawa matuto silang magpakumbaba at tanggapin ka bilang Diyos at tunay nilang tagapagligtas upang magkaroon sila ng buhay na walang hanggan tulad ng iyong ipinangako, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng lahat ng mga taong nanonood ngayon at sa mga taong makakapanood nito. Puspusin mo sila ng iyong pag-ibig at ng iyong kabanalan, Panginoon. Tulungan mo sila, Lord, na makasunod sa iyong kalooban. At nawa, O Diyos, sa mga taong may karamdaman, bigyan mo sila ng kagalingan nagmumula sa iyo. At i-provide mo, O Lord, ang kanilang mga pangangailangan at patuloy silang kumapit sa iyo sa kahit na anumang kanilang pinagdadaanan ngayon. Huwag silang bibitaw, Lord God, sapagkat ikaw lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na kayang gumawa ng himala sa kanilang mga buhay at gawing posible ang imposible. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang ating Loves TV family, ang gawa ng aming mga kamay, ang God Loves You Ministry, Panginoon. Ganun din, Lord, ang God First Christian Ministry at ang Global Life University. Lahat ng mga gawain ito, Panginoon, kasihan mo, O Diyos. Samahan mo ang mga leaders na mahawak ng mga gawain ito. Ganun din, Lord, ang bansang Pilipinas ay idinadalangin namin sa iyo. Pakaingatan mo ang aming bansa. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mabuting mamamayan ng bansang ito. Tulungan mo kami na magsimula sa amin, Lord, ang paggawa ng mabuti at ang pagsunod sa iyo. Nang sa ganun, Lord, na-influensyahan namin ang bawat taong aming makakahalubilo at maging mabuti kaming example sa lahat ng tao, lalo na sa mga mahal namin sa buhay. Maraming salamat, Lord. We love you, Lord. We praise you and we honor you. At gusto lang namin, Lord, na ibalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
tagumpay. Nakapag-devotion tayo ngayon ng walang hatsing, walang ubo. Thank you, Lord. Napakabuti mo. Napakabuti ng Panginoon. Kaya naman po, iniimbitahan ko po kayo everyday, samahan ninyo ako. Mapa-absent man na minsan, patawarin niyo ako. And kung maliit man po, hintayin niyo lang ako. At isama niyo rin po ang inyong lingkod sa inyong panalangin para po tayo manatili na makapaglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng devotion na ito. Ang kalakasan ay lagi nating hangad para tayo po ay makapagpatuloy. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat. Sa mga hindi pa po nakapollow, mag-follow po kayo para pag may live tayo, manonotify po kayo. Hindi kayo rin mapa-absent. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat. See you all again tomorrow at 6:30 ng umaga at sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. God bless everyone and always remember, God loves you. Bye-bye po.